telling me I'm a liar? Yeah. No. Pero, You just said I'm a liar. Are you making me look like I'm a liar? I'm a liar? Huh? I'm a liar? Kuya, may pinag-aralan na akong tao. kuya, kalma lang, kuya. Kuya, you're making me look like I'm a liar. Ginanon mo ako? Siyempre gaganti ako, kuya. Hindi man ako I'm a liar eh. Sa lipunan natin ngayon, maraming bagay ang nakakapekto sa paningin natin sa isang tao. Ilan sa mga bagay na ito ay ang itsura, pananamit, accent, at pananalita. Ang pinakamalaking factor naman ay ang pera. Ano ang halaga nito sa ibang tao? 100 pesos, hindi ba? Hindi. Maniniwala ka man o hindi, naapektuhan ang paningin mo sa isang tao batay sa kanyang sweldo o trabaho. Teka, bago ka mag-deny, sagutin mo muna ang tanong ko. Alin sa dalawa ang mas rerespetuhin mo? Isang mayamang negosyante o isang mahirap na janitor? Oh, bilib ka na ba sa akin? Isang halimbawa, tingnan mo ang aming mga pananamit. Isa ay galing Zara, habang isa ay galing Hukay-Hukay. Kung kayo ang papapiliin, anong mas maganda? Anong mas bibilhin nyo? Anong mas kaakit-akit? Ito, di ba? Pero, alam niyo ba, nagaling ukay-ukay rin tong Zara na ito. Ito ay isang halimbawa na ang pera ang nagdadala sa tao. Dahil sa estereotipong ito, maraming tao ang nadadamay. Maraming trabahador ang nakakaranas ng diskriminasyon at hindi pantay na pagtatrato. Ilan sa mga biktima na ito'y ang mga yaya, mga traffic enforcer. Ano yan? Pang titri yan, pang titri yan, pang titri yan. Titri yan, hindi mo titri yan. Hindi mo titri yan. Sige, interview natin. Mga taxi driver, mga call center agent na laging sinisigawan, mga janitor, at ang mga security guard. So now, you're making me look like a liar? So I'm a liar. So you're telling me I'm a liar. I'm a liar? I'm a liar. Answer me, I'm a liar. Dahil sa mga maliliit nilang sweldo, mababa na ang naging tingin ng mga middle class, mga mayayaman, at mga makapangyarihan sa kanila. Marahil ito ay ang dahilan kung bakit sila'y binabastos, sinaspak, at sisigawan pa ng iba. Tama ba to? Nagiging second class ba ang isang tao dahil sa kanilang sweldo? Ina-assume na ba nila na hindi sila nakatapos ng pag-aaral dahil sa kanilang posisyon? Hindi na ba sila pinakihinggan dahil sa uri ng trabaho nila? Ganito ba dapat tayo? Maraming tanong ang maaaring maitanong dahil sa isyong ito. Ngunit ang pinakamahalagang tanong na dapat natin pag-isipan ay ito. Ano ba ang dapat natin? Isa lang ang dapat natin gawin. Kailangan natin imulat ang mga mata ng tao sa ating lipunan. Paano kung wala ang ating mga janitor? Sino maglilinis sa ating mga paligid? At paano kung wala naman ang ating mga minamahal na taxi driver? Paano kung gusto natin pumunta sa luneta? Ano, maglalakad tayo? At paano naman kung may talong tayo? Sino ang sasagot sa atin kung wala ang mga call center agent na lagi natin sinisigawan? Dapat ay malaman natin na pantay-pantay ang lahat, na tao pa rin sila, at trabaho lamang ang pagkakaiba natin. Sabi nga ni Marian Williamson, enlightenment is the key to everything. Ito ay ang tamang landas.